Magandang magandang gabi po. Ito naman ang ating pag-usapan, si Marcoleta. Bukas, may ilalabas ba na warrant of arrest ang Sandigan Bayan laban sa kanya bukas? Sigurado ko na wala, na hindi maglalabas. So bukas, makadalo pa siya sa unang araw ng paglilitis sa impeachment case laban kay Sara Duterte. So, ganun pa man, nais natin simulan, si Sara muna ang ating tingnan. Pero sa aking bold prediction po, ipaliwanag ko mamaya, wala pong ibabasura po ng Sandigan Bayan ang kaso ni Remulla na plunder laban kay Marcoleta. Yan aking bold prediction. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay. So, ating pag-usapan ngayon ang... Tingnan mo na, yung akin muna, yung kanta ko muna. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran nino man ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakapin ang naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Walang ngiti para sa mandarambong walang pwesto, para sa sumisimsim kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang
Okay. So, ngayon, ang pag-usapan natin si Marcoleta. Dito, nais ko sana ipakita sa inyo yung sinabi ni Marcoleta dito rin magsimula. Ito pagsampa ng kaso kay Marcoleta. Nakapagsampa na ng kasong plunder sa Sandigan Bayan ng Office of the Ombudsman laban kay Senador Rodante Marcoleta ngayong Biyernes, July 3. Nagmula ang Good evening, kaso Ken sa Moro. investigasyon ng Commission on Elections sa Mabel statement of Bengson. campaign contributions and Maglabi. expenditures ni Marcoleta kung saan nagdeklara siya ng zero contributions sa kabila ng paglikom ng 112.8 million campaign funds para sa May 2025 elections. Kalaunan ay kinuha ng ombudsman ang kaso at nadiskubring ang dating mambabatas na si Mike Defensor at ang mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray ay nagpadala umano sa senador ng 75 milyong pesos na pondong iyon noong January 2025. Nakapagsampa Okay? So, basic facts tayo. Basic facts. Sa basic facts po natin, klaro, inaamin ni Marcoleta nakatanggap siya ng 75 million. 30 million galing kay Mike Defensor, 20 million galing kay Joseph Espiritu at 25 million po galing kay Aristotle Viray. Ngayon, ang conclusion, kakasuhan ng ombudsman ang 4. Si Marcoleta at saka nagbigay. So ngayon, ganito ang theory. Si Marcoleta, tinanggap niya kuno ang pera ng 3 nung time na yon na may pakay by reason of his office. Nais ko po banggitin na 2 uri po ang mayroon sa pagbibigay ng pera. Si Romel Bengson, si Kay Kumaro, si Noel Clemente. Kung magbigay ka ng pera sa isang tao, maaring 2 ang rason. Yung isa, bigay mo lang. Bukal sa loob mo. Kahit gano'n pa kalaki, bukal sa loob mo, may gusto mo siyang tulungan. Maraming lumalapit na humingi ng tulong sa inyo, binibigyan nyo, walang kapalit. Pwede rin sabihin na nagbigay ka na may kapalit. So, ladies and gentlemen, Romel Bengson, Kay Kumaro, si Noel Clemente, let us analyze the situation in a factual manner. So, ibig sabihin po, very easy to see na 2 po ang pakay na nakikita natin. May unang tanong. May ebidensya ba sila ni Boying Rimulya na ang pakay ay walang kapalit, inosente? Sagot, wala po siyang ebidensya. Sunod na tanong, may ebidensya ba na hawak si Boying Rimulya na may pakay pala ang pagbibigay? Nabasa ko po ang lahat ng mga press release, pinalabas na statement ng ombudsman, wala po silang ebidensya. Therefore, hindi natin alam kung ano ang rason sa pagbibigay. Pero alam natin na si Marcoleta ay congressman sa araw na binigay ang pera noong January 8, January 9, at January 11. Magandang gabi, Britney Spears from Daet, Camarines Norte, kababayan ni Robin Padilla. Si Perdon Binahon, Sir Toto, pwede bang Supreme Court na magsampa ng kaso si BBM at Romualdez? Sa kanya pag-usapan niya. Depende sa kaso kung anong kaso. So anyway, walang ebidensya kung para saan ang pagbibigay ng pera. Pero, klaro at hindi natin maitatanggi na nang binigay ang pera ay sa panahon na congressman si Marcoleta. At ang isa pang masasabi ko sa inyo, pag wala kang ebidensya, hindi mo po pwede sabihin na yun ay may pakay. At ang batas po ng ating ebidensya, nagsasabi na kung wala kang ebidensya, ipagpalagay mo na mabuting kalooban ang nangyayari. Inosente po ang tao.
After all, kailan mo masasabi na guilty ang isang tao? Masasabi mo na guilty ang isang tao kung may ebidensya ka. Pero pag wala kang ebidensya, hindi mo masasabi na guilty ang tao. That's so simple as that. So ngayon, kung walang ebidensya pala naman sila ni Remulla, ano pa ang titingnan ng Sandigan Bayan? Sapat na ba yun na dahil siya ay congressman at binigyan, sapat na ba yun? At magkaroon ng probable cause at lilitisin ng Sandigan Bayan si Marcoleta? At kung ano talaga yung nangyari, bakit ka binigyan? Kung hindi magsalita si Marcoleta, i-invoke lamang niya po ang tinatawag na the right to remain silent. Kung the right to remain silent, wala sila mapagkukunan ng ibang pakay. Maliban tatanungin ng tatlo kasi sinama lang sa kaso. Ang tatlo, si Mike Defensor, si Aristotle Viray, at saka si Joseph Espiritu. Ang tanong, magtatahimik yan, right to remain silent din, hindi na sila magsalita. So kung hindi sila magsalita, saan kukunin ang ebidensya na may pakay pala ang pagbigay ng pera? Napakasimpleng logic lang yan, simpleng lohika. Bernard Magtibay, magandang maayong gabi sa San Joaquin, Iloilo. So, naintindihan nyo ba, Romel? Naintindihan mo? Wala silang ebidensya makukuha. Alam ka naman ibibigay ni Marcoleta yung sarili niya. Tatahimik lang yan. I invoke my right to remain silent. Ganon din si Mike Defensor. I invoke my right to remain silent. Ganon din si Joseph Espiritu. I invoke my right to remain silent. Ganon din po si Aristotle Viray. I invoke the right to remain silent. So magkaroon ng banda. Bend the law versus right to remain silent. So in other words, dito pa lang po, ganito pa lang tanungan, bagsak na ang kaso ni Remulla. At hindi naman niya pwede sabihin na nagkamal ng salapi si Marcoleta ng 75 million galing sa mga nagbibigay sa kanya. At may ginawa si Marcoleta na krimen, dapat sa definition kasi ng plunder, dapat may ipakpakita ka na may krimen ginawa si Marcoleta para makuha ang pera. Well, narinig natin ang banat nila. Sabi nila, the Roadrunner, sabi ni Remulla at saka ni Miko Clavano, kasi nilabag niya ang SOSI law. Ano bang SOSI? Statement of Campaign Expenses, na may obligasyon ka na mag-report ka sa COMELEC kung ano ang natanggap mong donasyon sa eleksyon sa iyong kampanya at i-report mo kung ginasto mo, paano mo ginastos lahat. Tapos sabi niya, nilabag pa daw ni Marcoleta yung SALN law na ibig sabihin ay hindi niya sinabi sa SALN niya kung na may natanggap siyang 75 million. Okay, sabihin na natin, nagkamali na si Marcoleta doon. Sa SOSI, absuelto na siya ng COMELEC. Nagbuto-buto ang COMELEC, absuelto siya. Tapos, sa SALN, ay hindi siya, sabi na natin may kasalanan si Remulla, si di Marcoleta. So, makakasuhan ba? Sagot, hindi po Narciso Olivero Sr., Jr., kasi po, at saka si Darulan. Bakit hindi? Kasi po, nakuha na pala ang pera. Wala pang ginawang krimen, nakuha niya ng pera. At hindi pwede sabihin krimen yung pagtanggap kasi walang ebidensya si Remulla na may pakay pala ang pagbibigay. Hindi pwedeng sabihin na dahil congressman siya ay may kasalanan kagad. No way. Ang sinabi sa batas, sa Presidential Decree 46, kailangan by reason of his office. Nagbigay ka ng dahil sa opisina mo, kaya guilty ka. Anong ibig sabihin na nagbibigay ka ng dahil sa opisina? Kung nabigay ako, wala akong pakialam kung may opisina ka o wala. Dahil mahal kita. Walang pakay, innocent din pagbigay. Hindi, walang krimen. Ganun lang ho, yan.
Di ba, Remulla, saan ka ba nag-aral ng law school? UP? Sinira mong UP mo. Very clear, wala pong ebidensya. So, hindi mo rin magagamit ang son-in-law kasi bakit? Nakuha niya na ang pera saka siya gumawa ng krimen na son-in-law. So, kung nauna ang pagkuha ng pera, hindi mo pwede sabihin na yung son-in-law ay ginamit niya pamamaraan para makuha ang pera. At kung hindi makuha ang pera sa pamamagitan ng son-in-law, walang plunder. Kasi ang kahulugan ng plunder po ay simple lang. Nagkamal ka ng salapi na sa pamamagitan ng krimen na yung ginawa. See? Very easy. So, separate ang crime na salin kung meron man. Separate yung pagtanggap. Natanggap ko na, gagawa pa ako ng krimen. Gagawa lamang ako ng krimen kung takutin kong tao, sige, bigay mo sa akin pera, bigay mo pera. Ganun, hold up. O di ka takutin mo. That's the way on how to use the crime in order to get money. O maayong gabi, Roy, counsel na pusingan. So, ganun ho kasimple. Sa bayan ng Surala, si Roger Sumagang, may mga papel ni Jesus, Sir Taga, pagligtas ng magnanakaw. Si Jesus Crispin, tagapagligtas ni Joel Villanueva. So, napakasimple, di ba? Simpleng-simple argumento. Hindi mo na kailangan mag-isip malalim. Tingnan natin ang kahulugan ng plunder, pagkamal ng masamang pera gamit ang krimen sa pamamagitan ng krimen. Ano ang krimen ginawa ni Marcoleta nung tinanggap niyang pera sa tatlong nagbigay? Ibinigay nila ng kusang loob. Hindi na kailangan gumawa ng krimen. Tapos sabihin ni Marcoleta, ulitin ko lang, sabihin ni Remulla, yung pagtanggap pa lang, by reason of office, tapos na. Sasagutin ni Marcoleta at sasagutin ng Sandigan Bayan. Hindi po pwede automatic. Kailangan po may ebidensya kayo ipakita kung ano talagang pakay. Kung wala kayong ebidensya, at definitely, Marcoleta, Biray, tsaka si Espiritu at tsaka defensor ay hindi amin yan. So kung walang aamin, walang krimen sa pagbibigay lang ng pera. At sabihin D46 ay by reason of office. Ibahin mo pag sinabi by reason of office ang pagbigay, may dahilan ang opisina. Kung binigay niya yan, may opisina man siya o wala. It so happened that he was a congressman. It was given without the reason of office. Tapos,